Bago ang inaabangang pag-uulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ang pagbubukas ng sesyon ng Kongreso na may mahalagang papel sa pagkamit ng mga pagbabago sa bansa. Ngunit kung ang mga mambabatas ang tatanungin, nasaan na ba tayo sa pagpasa ng mga prioridad na panukala? Ang sagot niyan ilalahad na isa sa mga liderato ng lehislatura sa Sentro ng Balita ni Daniel Manalastas. Bago ang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakapanayam ng PTV News si Senate President Francis Escudero. At ngayon pa lang, pinuri na ng Senate President ang pinapakitang pamumuno ng Pangulo sa ating bansa sa nakalipas na 2 taon. Wala pa siya sa kalahati ng kanyang termino pero marami na siyang nagawa at hindi may kakila. Nasa tamang lugar ang puso ng ating Pangulo kaugnay sa paninilbihan sa sambayanan para maghanap ng solusyon sa mga problemang kinakaharap ng ating bansa at ituwid anuman ang baluktot at iayos anuman ang magulo at gusot. Hindi naman natin inaasahang magawa niya lahat yan sa loob ng 2 taon. Pero naniniwala ako dahil nga nandun ang tamang intensyon at puso ng Pangulo na makakamit niya yan sa lalong madaling panahon. Sinagot din ni Senate President Escudero ang ilang nais niyang marinig sa sona ng Pangulo. Siyempre, yung tunay na kalagayan ng bansa nang walang halong bola o pag-iimbot, ika nga. At pangalawa, yung mga plano, balakin, bison at mga nais niyang hingin ng tulong sa Kongreso at sa ating mga kababayan kaugnay sa susunod na taon. Hindi lamang report to the nation ang SONA. Pagkakataon ito ng Pangulo na makausap tayong lahat at pagkakataon natin na mapakinggan ng Pangulo. Ang araw ng SONA ay hudyat din ng muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso at Senado. Nakatundaw ang pansin nila sa mga nakabinbin na panukalang batas na prioridad ng administrasyon. Partikular ang mga napag-usapan sa LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Matatanda ang noong Hunyo, nagsagawa ng LEDAC kung saan inilatag ni Escudero ang ilang panukalang batas na prioridad na maipasa nila habang mayroong ilang panukala raw na kinakailangan pang mas klaruhin. Sinagot din ni Escudero ang mga kritisismo sa kanila sa Senado. Sisikapin namin matapos sa loob ng taong ito dahil next year ang session namin ay mahigit 1 buwan na lamang. So baka at kampanya pa yon. So sana matapos namin lahat ngayong taong ito. Ano mang bagay sa paniniwala ko na minamadali natin. Minsan hindi maganda ang kinakalabasan at magsisimula din naman sa simula. Tulad nga nitong PNP Reform Bill. So mas maganda na siguro yung sigurado, bagaman hindi kabilisan, pero pag natapos ay nakaukit sa bato at tama. Pagtitiyapan ni Senate President Francis Escudero, nakaagapay sila sa ilan pang mga suliranin sa ating bansa. Katulad na lamang sa problema sa pagtaas ng presyo ng bilihin o inflation, pati na napapanahon ng problema sa West Philippine Sea. Ang numero 1 dapat natin tutukan ng papabayan ay ang presyo ng bigas. Pero dapat kasabay ng pagpapababa ng presyo ng bigas sa kasalukuyan mula sa domestic o foreign sources man ay ang pagtitiyak na mapapalakas na natin ang sarili nating domestic production. So, itong hidwaan, hindi pagkakaunawaan para sa akin ay isang maliit na tuldok lamang sa hinaba-haba at sa mahabang relasyon ng ating bansa at ng China nitong nagdaang ilang siglo na ang nakalilipas. Naniniwala ako, bagaman may territorial dispute tayo sa pagitan ng ating bansa at ng bansang China, hindi nito kinakailangan dumating sa punto at hindi tayo dapat lumapit sa punto ng digmaan o pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng dalawa nating mga bansa. Ito rin ang unang sona ni Escudero bilang Senate President siya. Paano naman kaya niya ito pinaghahandaan? Pabirong sagot ng senador. Wala naman. Ganun din. Iinom lang siguro ng kape para kung mahaba man ang speech ay hindi ka gaganon-ganon. At siguro yung opening ng Senado, inaasahang magbibigay ako ng talumpati sa ngalan ng Senado. Yun lang siguro yung kakaibang pinaghahandaan ko sa opening na ito ng Senado. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.